Magandang gabi po mga kapatid. Amen! Amen. Salamat sa Panginoon. Ako po ay nagpupuri sa Panginoon. Sa oras na ito, talagang parang pareho kami ni Sister Malin. Ano po, ilang 2 weeks din, 2 Sundays din po akong hindi naka-attend dito sa church. Last Sunday po ay doon kami nag-church doon kami nag-service sa Cagbalete, and we praise the Lord for that. Kasi po ay yung po mga tao, madami po nakadalo, pero pinagpapasalamat ko po doon ay sabi ni Sister Ning, sabi niya, mangayak-ngayak pa siya. Sabi niya ay hindi daw niya akalain na dadating ang panahon na makakasamba siya sa Panginoon sa lugar na yon. Kaya salamat sa Panginoon. Ano? Yan po ay isa pong malaking encouragement para po sa amin. Ano po, at ito pong pag-aaralan natin, encouragement din po sa akin at by the grace of God sa bawat isa po sa atin. Pero bago po nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin, pagpunta po namin sa Cagbalete at pagbalik. Yung pagpunta po namin, na nag-send po ako ng video, medyo maano po siya, maalon, tapos yung pong bangka, lumalagotok talaga, ang lakas po ng lagotok niya, parang anytime, yung pa naman pong bangkang yun, lagi nababalian ng lagi napaplatan. Yung, anong tawag dun sa, ano pa yung nasa katig, lagi nababalian siya ng katig, kaya tumitigil. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi kami pumunta doon nung sumunod na araw. Kasi nung sumunod na araw daw, mas maalon. Na yung mga taga doon mismo na nagpuntahan ng bayan, mga nagsisigawan sila. Yung mga taga doon na sila. Kaya salamat sa Panginoon kasi po nahihilo talaga ako nung pagpunta namin doon. Si Sister April po hindi siya nahihilo sa doon sa tubig, sa bangka. Hindi siya nahihilo. Ang galing nga po. Pero pag tapak niya po sa patag na lupa, nahihilo na siya. Ako naman baliktad doon pag sa tubig, nahilong-hilo, halos mahiga lang maghapon, tapos pag banda ng hapon, ng gabi, saka kami mag-aaral ng mga bata, magtuturo ng mga bata. Pero salamat sa Panginoon, ito naman pong last Sunday ay pagising ko po nung umaga, ay ganun po ay naramdaman ko, para uli ako nakasakay sa bangka. Parang meron akong vertigo, umiikot po ang paningin ko. Kaya nga nung kanina nag-testimony po Sister Mali na si Brother Jovan daw po ay nagsusuka. Naalala ko nung masama pakiramdam ko kasi ganun din po ako, lagi po ako nasusuka. Kaya salamat sa Panginoon, bagamat ganon, ay nandito po ako sa inyong harapan at binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang magbahagi po ng kanyang salita. Kaya samahan niyo po ako sa aklat po ng 2 Timothy, hindi ko na makalimutan na. 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 8. 1 Timothy chapter 1 verses 6 to 8. Ito po ang ating pag-aaralan. Pagpaumanhin niyo po mga kapatid at wala po akong nagawang PowerPoint. Pero by the grace of God ay atin po itong masusundan sa biyaya po ng Panginoon. Ano po? Tingnan po natin ulit. Ikalawang Timoteo, Kabanata 1, mga talata 6 hanggang 8. Basahin ko po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At kung nakita nyo na po ay sabayan nyo po ako sa pagbabasa ninyo at babasahin ko po ng malakas. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ulitin ko po, umpisahan ko po sa verse 3. I thank God whom I serve as did my ancestors with a clear conscience as I remember you constantly in my prayers night and day. And as I remember your tears, I long to see you that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you as well. Verse 6, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Therefore, do not be ashamed of the testimony about the Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat Panginoon sa oras at pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang mag-aral kami ng iyo pong salita. Panginoon, tulungan niyo po kami. Sa amin pong pagsamba sa iyo, kasabay po nito, kami po ay naninikluhod
humihingi po ng tulong sa Santong Espiritu na siyang manguna po sa amin, Panginoon. Sapagkat alam po namin that without the enablement, the conviction, and the power of the Holy Spirit, Panginoon, mananatili pong karunungan lamang hanggang ulo ang amin pong matututunan without its power sa buhay po namin, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, tulungan niyo po na magkaroon po kami ng teachable hearts, Panginoon, at tulungan niyo po kami na ma-exhibit po namin sa aming pamumuhay ang mga katotohanan na amin pong matututunan. Kasabay po nito, Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa inyong tagapagsalita. Itago mo po, Panginoon, sa iyo pong kabanalan. Sa tulong at biyaya ng Santong Espiritu, ang iyong katotohanan po ang amin pong marinig. Salamat po, Panginoon. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Salamat sa Panginoon. Okay. So, sa ating pagsisimula po, mga kapatid, imagine ninyo natin na tayo ay isang mayamang hasyendero. Tayo isang mayamang hasyendero na merong lupain, let's say, 10,000 hektarya. 10 hektarya pala. 10 hektaryang lupain. At nagpunta ka sa lugar na yon at tinipon mo lahat ng mamamayan doon. Sabi mo, okay, sige, lahat ng gustong magtrabaho ay pumasok dito. Ang mga laborer, susunduhan ko kayo at papakainin ko kayo ng tanghalian, hapunan, pati merienda kasama. So madaming nagsipasok. Ano po? Madaming nagsipunta. Tapos, noong gawaan na, syempre may masisipag. Pero, may nakita kang mga tao na mga nasa gilid lang, nagpapahinga, pasipol-sipol. Ano kayang mararamdaman ninyo na kung sa oras ng pagkain o pagtawag, pagbatingting ng bell, ping, 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 pagpila sa pagkain, sila pa yung nasa unahan. Di ho ba? Parang nakakalambot magbigay ng pagkain, nakakalambot magbigay ng sweldo sa mga tao pong ganon ang nakikita ng kanilang mga amo. Dito po mga kapatid sa ating pong pag-aaralan, sumulat po si Pablo kay Timoteo upang panatilihin ni Timoteo ang kanyang paglilingkod sa Panginoon na angkop sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon. By the end of this epistle, o itong sulat po ni Pablo, ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, bantayan mong maigi ang ipinagkatiwala sa iyo. Gayan po ang gustong mangyari ni Pablo kay Timoteo, na maging isa siyang masigasig at magiting na lingkod ng Diyos. Tayo po mga kapatid, we are also laborers in God's kingdom. And likewise, God also wants us. He wants us. Gusto ng Panginoon na tayo po ay maging masigasig at matagumpay na manggagawa sa kanyang kaharian. At ito po mga kapatid, ang paunang sulat o pambukas na sulat ni Pablo kay Timoteo. Ang sabi po niya, pakinggan po natin dito sa verse 6, I remind you to fan into the flame the gift of God. Mga kapatid, gusto ko pong malaman natin o maisapuso natin na tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinawag ng Panginoon sa isang mataas na gawain. At ang tanging paraan po para tayo'y magtagumpay ay gamitin ang biyaya ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya meron po tayong tatlong katotohanan na makikita po dito, mga kapatid, before I go straight dito po sa kanyang salita, sa verse 6. May tatlo po tayong katotohanan that we should consider in order for us to be effective, in order for us to be overcomers, or in order for us to be the ideal laborer for God's kingdom. Isa pong katotohanan is that we should invigorate or exercise our spiritual gifts. Okay? So verse 6 makikita po natin. Secondly, we should o dapat nating alalahanin ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. We should remember the empowerment from God. And third is that we should pursue our godly ministry o dapat nating gawin ang atas na iniwan para sa atin. And only then
can we become yung pong ideal laborers for God's kingdom. So, ang title po ng ating pag-aaralan dito is The Ideal Laborers for God's Kingdom. Tingnan po natin. First point po, mga kapatid, is that we should exercise our godly gifts. Alam niyo po, kaya sinama ko sa pagbabasa po yung verse 3, or specifically verse 4, kasi po, bago po ito sabihin ni Pablo, inalala muna ni Pablo ang kaligtasan na meron si Timoteo. Si Timoteo po ay produkto ng ministeryo ng kanyang lola, ng kanyang magulang, at dahil sa pagpapalaki sa kanya, sa karunungan patungkol sa Panginoon, siya po ay nakakilala sa Panginoon. Kaya ganyan po kahalaga. Ano po ang atin pong involvement sa ating family. Okay? And because of this, si Timoteo po ay nakakilala sa Panginoon. At hindi lang siya basta nakakilala sa Panginoon, in fact, sobrang impressed po si Paul kay Timothy nung una silang nagkita. Kaya nung siya ay umalis mula doon sa hometown ni Timothy, isinama niya si Timothy. Sa katunayan, si Timothy po kasi ay may lahing Griego. Kaya ang ginawa po ni Paul sa kanya, sinircumcise muna siya bago siya isama sa ministry para wala hong masabi sa kanya ang kanyang kapwa Hudyo. Ano po? So ganun po yung background ni Timothy. Pero dumating na po ang punto, mga kapatid, na kung saan si Timothy po ay nasa twilight years na ng kanyang ministeryo. Ibig sabihin siya ay mamamatay na. Maiiwan na niya ang kanyang number 1 student or disciple. Or si Paul, mamamatay na. Si Paul, mamamatay na. Nasa twilight years na siya ng kanyang buhay. So, maiiwan na niya si Timothy. Pero si Timothy, alam niyo po, ang ugali po ni Timothy, hindi siya yung kasi kagaya ni Pablo na napakalakas ng loob, napakatapang. Si Timothy po is a timid person. Hindi ko tamad, timid person. Siya po ay isang tao na mayumi, mahiyain, at matatakutin. Kaya ito po ang isinulat ni Pablo para sa kanya. Tingnan po natin anong sabi ni Pablo sa kanya. Ang sabi niya, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift that is in you." Mga kapatid, nung tayo nakakilala sa Panginoon, kagayan po ni Timoteo, meron pong kaloob sa atin ang Panginoon na ipinigay para lamang sa atin. More than the gift of eternal life, more than the gift of adoption, bagong pangalan na ibinigay sa atin ng Panginoon, meron pa po tayong kakayanan o kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, pagningasin mong muli ang init ng iyong kaloob mula sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, marami pong Kristiyano. It is so sad to say na hindi na umabot sa muling paglilingas ng kanilang kaloob. Ang mas nakakalungkot po, meron po mga Kristiyano na hindi na naglingas nung umpisa ang kanilang kaloob. Kaya po mga kapatid, ang sabi po dito ni Pablo, Paul reminded Timothy to kindle anew. Ibig sabihin, pagningasin na muli. Na ito po ay nagdidenote o nagpapakita marahil na si Timoteo po siya po ay parang nauupos. Maaaring dahil sa pressure ng kanyang ministry, bata pa po si Timoteo. Ano po, para po si Pastor Terence. Yung edad niya. At nung panahon po ngayon, ang mga pastors po na medyo bata pa, kagaya ko, hindi po yan pinapakinggan. Lalo po yung below 40 years old. Ano po, si Pastor, mag-39 na pastor, pero mukhang 24. Ako, ay, 31, mukhang 41. Yung mga age po namin, ni Pastor, noong panahon yon, hindi ka papansinin. Kasi wala ka pang enough experience, knowledge, and know-how kung paano ba mabuhay ang isang lalaki. Much more, maglingkod sa Panginoon. Kaya maaaring yung po ang dahilan kung bakit nauupos paunti-unti si Timoteo.
Isa pa po nito, yung kanya pong ama sa pananampalataya na nag-train sa kanya, mamamatay na, nakakulong. Ito ba ang buhay na naghihintay sa akin? Maaari tumatakbo sa isip niya yun. Kaya po, lalo pong nauupos. Pero sabi ni Pablo, hindi dapat ganito ang mangyari sa iyo. Timoteo, muli mong pagningasin ang apoy na nasa iyo. Kaganyan din po mga kapatid sa atin. Kindle afresh. Sa mga, siguro po sa inyo pong Kindle afresh. Ano po, dito po sa aking version, ang sabi po dito is to fan into flame. Ibig sabihin, meron na. And sa Greek, pag tinignan po natin, yun po talaga ang ibig sabihin, pagningasin. Ibig sabihin, meron na po. Meron na po tayong spiritual gift na binigay sa atin ng Panginoon. Ang kailangan po natin gawin is to cultivate it. Kailangan po nating i-cultivate ito para po ito ay magningas muli. Meron po tayong mga spiritual gifts, mga kapatid. Para po yung, di ba, pag naalala po natin si Adam, nung inilagay po ng Panginoon sa garden, ang sabi po ng Panginoon, cultivate. Hindi po ibinigay ng Panginoon ang Garden of Eden na perfect na wala nang gagawin ng tao. Basta na lang siya magpapakasarap. Hindi po. Ang ginawa po ng Panginoon, inilagay niya doon si Adan, at ang sabi po ng Panginoon, magtrabaho ka, pagyabungin mo ito, subdue everything, at palawakin mo. At sa pamamagitan nun, mas lalo kang sasaya, mas lalo kang mag-e-enjoy, at mas lalo mo mapufulfill ang iyong purpose. Kaya tayo po mga kapatid, first and foremost, we have to discover our gifts. Una't higit po sa lahat yan mga kapatid, we have to discover our gifts. Kasi wala po tayong pagniningasin kung hindi po alam natin na meron pala tayong spiritual gift. Wala po tayong pagyayabungin kung hindi natin alam kung ano ang spiritual gift po natin. Ang tanong natin, Pastor, paano nyo po nalaman? Paano ko po malalaman, Pastor, meron akong spiritual gift? Isa lamang po ang masasabi ko po sa inyo. Kasi po marami pong quiz na pwede kang i-take para, meron ka, dito ka sa special gift. Ito ang gifts mo, ito ang giftings mo, ito ang giftings mo. Alam po, meron po akong isang foolproof para malaman nyo kung ano ang giftings nyo, mga kapatid. Proven and tested ko na po ito. Number 1 is involvement. Pag nag-involve po kayo sa kahit na anong ministry, it's either makikita ninyo ang leading ng Panginoon o may mga taong magsasabi sa inyo na, aba kapatid, ang galing mo pala sa ganito. Alam niyo po, I remember nung ako po ay nakakilala ko sa Panginoon 2007. 2016, nakagraduate na po ako ng college. 2018, nagtrabaho ako. Hindi ko alam ang gift ko, mga kapatid. Kasi ang trabaho ko na noon, mag-preside. Siguro yan ang gift ko, magsalita. Pero nung po mas nag-immerse po ako sa salita ng Panginoon, nung mas nag-connect po ako sa maraming tao, may nakakausap ako, sabi niya, alam mo, Jack, natutuwa ako pagkausap ka, na-encourage ako. Sabi ko, parang namang wala lang ako sinabi. Di ba? Parang wala lang naman akong sinabi sa kanya. Kumbaga parang hindi ako nag-e-exert ng effort para magmukhang ganito ako na gusto ko talagang magbigay ng advice sa kanya. Meron namang mga tao na naglalapit sa akin, Kuya, bakit ba ganito? Tinuturuan ko sila, na-enjoy ko yun. And then later on, sabi nila, Kuya, naintindihan ko po ito dahil nung nag-uusap tayo, sabi ko, doon ko na-realize, Panginoon, ito ba ang tawag mo sa akin? And yung pinakahuling panahon po, bago ako mag-decide na sumunod pumasok sa ministry, meron po ako nakausap sa Ayala Triangle. Isa po siyang preacher, hindi siya preacher, evangelist. Sabi niya, Brad, meron akong itatanong, nakilala mo na ba ang Panginoon? Sabi ko sa kanya, ano bang ibig sabihin mo ng pagkakilala sa Panginoon? Yung alam mo ang pangalan niya? O alam mo siya bilang tagapagligtas mo? Sabi niya, alam mo, may nasisense ako sa'yo na parang meron kang authority magsalita. Gusto mo bang mag-seminary? Sabi niya sa akin. Sabi ko, baka nga gusto ko mag-seminary. And then right then and there, nag-pray ako sa Panginoon. At para pong merong nagliwanag sa aking isip.
Marami yung options sa buhay ko na pwede kong pasukin. But that is the only viable option na nangyari po sa akin. Kaya isa lamang po ang masasabi ko sa inyo, kung gusto nyo pong malaman kung ano ang gift nyo, pag nagtawag si Pastor Tenes, meron tayong feeding program. Makihalo po kayo ng pagkain. Makibigay po kayo ng pagkain. Ngumiti po kayo. Pag sinabi ni Pastor Tenes, meron tayong gospel sharing. Tawag po kayo ng mga kasama nyo. Alam nyo po, pag nakiisa tayo sa mga gawain, dyan lalabas kung ano ang gift natin. And kung ma-discover natin ang gift natin, another one is to immerse. Nandun na po yung blazing o set a flame, pagpapayabong, pagpapalago, pagpapaliyab ng ating pong biyaya. Immerse in that gift. Gamitin po natin ang biyayang ito ng Panginoon sa atin upang hindi po tayo mahirapan sa ating pong buhay Kristiyano. Ibig sabihin ba nun, Pastor, dapat iikot lang ang buhay ko sa church? Hindi po. Hindi po punto ng Kristiyano ang umikot ang buhay natin sa church. Kung hindi umikot ang buhay natin sa Panginoon. Na bawat gagawin natin ay nakatuon sa pagpupuri sa Diyos at sa paggawa ng kanyang mithiin sa ating buhay. Whether we become students, whether we are workers or tayo po nagtatrabaho, pwede nating may apply dito ang mga gifts, spiritual gifts natin upang ang mga taong makasalamuhan natin ay madala natin sa paanan ng Panginoon. That's how we become laborers in the kingdom of God. Now secondly, mga kapatid, yamang meron na tayong equipment. Alam natin, we are equipped with spiritual gifts from God. Anong dapat natin gawin? Let's continue on verse 7. Ang sabi po dito, For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Secondly, we should remember the empowerment that comes from God. O alalahanin natin ang kapangyarihan ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang sabi po dito, hindi tayo iniligtas ng Panginoon at binigyan ng Espiritu upang matakot. Tama po. Isaiah chapter 41 verse 10. Fear not. Huwag matakot. Romans 8:15. You did not receive the spirit of slavery leading to fear again. Ang takot po hindi galing sa Panginoon. Ang sabi po dito sa salitang ito, dito sa verse 7, you did not receive, verse 7, for God did not give you a spirit or give us a spirit of fear or cowardice or timidity. Pag tayo po ay may takot sa buhay Kristiyano natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, makakarakter po tayo na isang taong timid, o mahiyain, o mayumi. Maaaring ito po ang dinadanas ngayon ni Timoteo, o nung panahong ito ni Timoteo. Kagaya po ng mga reasons na nasabi po natin. Kaya sabi ni Pablo, i-exercise mo ang iyong spiritual gift. Kasi, hindi ibinigay ng Panginoon ang espiritu ng pagkatakot o ang attitude ng pagkatakot. Ano ang ibinigay ng Panginoon? Dapat din nating maintindihan o maisapuso, maisaisip. One is that God gave us the power, the spirit of or attitude of power. Hindi tayo dito yung may mga kapangyarihan, hindi po mga kapatid. Ang power po dito is the enabling spirit or enabling power that we can overcome whatever struggle or problem na atin pong makaharap sa atin pong ministeryo bilang mga lingkod ng Diyos. Doon pong sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po ng Panginoon, you will receive the power of the Holy Spirit upang makapaghayag kayo ng mabuting balita in Judea, Samaria, and all parts of the world. Mga kapatid, harangan man ng tabak, espada o baril,
Si Pablo at ang mga apostol, sila'y nagtagumpay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. All throughout the New Testament, makikita po natin kung papaano naging matagumpay ang paglilingkod ng mga tao ito. Si Stephen, nasa harap ng maraming galit na tao. At kahit na sa huling punto ng kanyang buhay, hindi siya natakot para sa kanyang kamatayan. Bagkus sa bandang huli sabi niya, Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. Mga kapatid, ganito rin pong attitude ang binigay sa atin ng Panginoon. Ganito rin pong promise ang meron sa atin that we can overcome. We have the spirit of power, the enablement spirit. Next, ang sabi po dito, letter B. Una, we should remember the power of the spirit of power, I mean. Letter B, the spirit of love. Alam niyo ho, ang pagmamahal po, hindi lamang po ito ang center ng mundo, ng tao. Ito po ang sentro ng gospel. Ito po ang sentro ng Biblia. Ang sabi po sa Matthew chapter 22, the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, your mind, your strength, your soul, with all that you have. You love God. Secondly is to love your neighbor as yourself. We are given the spirit of love. And in contrast to fear, mga kapatid, alam niyo po, magkalaban po ang love at fear. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 18, perfect love cast out fear. Ito po yung parang attitude natin when we do the ministry. Hindi po tayo nagmi-ministry, hindi po tayo nag-overcome ng mga obstacles para ipagyabang sa tao na, kita mo yan, church na yan, ang laki-laki ng church na yan. Alam mo ba, ang daming tao dito, mamamatay tao ng mga Kristiyano. Pero sa kabila niya, nagtagumpay ako. Kung wala ako, hindi tatayo yung church na yan. Hindi po ganoon, mga kapatid. The driving force para po tayo gumawa para sa Panginoon, to labor for Christ, to labor for God, is love. Ang sabi nga po nung teacher namin sa BBSI, kasi yung one time po, lumapit ako sa kanya kasi sabi ko, Pastor, ang hirap po ng buhay namin. Pandemic pa noon. Yung time po na namatayin ako ng maraming baboy. Siyam na baboy. Lahat yung pinaglilibing ko. Sabi ko, Pastor, ang hirap po. Sabi niya, tinawag ka ba ng Panginoon? Sabi niya sa akin. Opo, Pastor. Kung tinawag ka ng Panginoon, alam mo bang ang ministeryo ay labor of love? Bakit? Kasi kung ito'y ginagawa mo dahil, kung ito'y gagawin mo sa ibang dahilan, bukod sa pag-ibig, hindi ka magtatagal. Napakahirap po ng ministeryo pala. Sometimes, or most of the times, it is a thankless job. Tanong niyo po sa ating po mga pastor, kung maaari maghanap lang ng ibang trabaho, pwede. Pero kung ang iyong punot dulo ay pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao, nais mo sila makakilala sa Panginoon, not wishing for anyone to perish, but for them to know Christ, you will push through. Ganyan po mga kapatid. Kaya minsan, kamustahin natin ang ating mga pastor. Ano pa? Side note. Minsan, kamustahin natin ang ating mga pastor. Hindi nyo po alam ang bigat na binubuhat ng bawat isa. Alam ko lahat po tayo may buhatin. Kaya kailangan po nating mag-usungan. Ano po? Mag-usungan din po tayo mga kapatid. Again, we are given the spirit of love. Kasi kung gagawin natin ito out of pride, na gusto lang natin magmagaling, o gusto nating sabihin, hindi kaya ko yan, malakas ako. Paano pag hindi mo na kaya? Matatakot ka na, nakakahiya, hindi ko kaya. Diba? Or kung halimbawa, meron kang desire na mag-share ng gospel, may kaklase ka dyan, nagkukwentuhan sila, o nagkukwentuhan kayo, masaya kayo, pero gusto mong mag-share ng gospel. Pero iniisip mo, nakakahiya, baka pagtawanan ako. Parang ayoko na, ano kaya?
Go na, ayoko, nakakahiya. Hanggang sa natapos na yung usapan nyo, nag-alisan na sila, ikaw nagtatalo ka pa rin sa damdamin. Alam niyo po, ang hirap po noon. Kasi ilang beses ko na na-realize yun eh. I want to share the gospel, pero napangunahan ako ng takot. Pero kung mas higit pala ang pag-ibig ko sa kanila, walang takot-takot. Share na ng gospel. Di ba ba? Mga kapatid. Secondly, or thirdly, is we have the power of self-control. Okay? Isa na naman po ito sa fruit of the Holy Spirit. Okay? The spirit of self-control. Ang self-control po, or discipline, it primarily concerns yung faculty ng ating pag-iisip. Kasi po ang hawak po niyan is decision making. Meron po tayong malinaw na pag-iisip na parang yung isang tao o isang pinagpalang tao sa Psalm chapter 1. Blessed is the man who knows how to avoid what is evil and knows how to run to what is good. Diba? Iniiwasan niya yung masasamang tao, yung masasamang gawa, at masasamang adhikain ng tao. At tinatakbuhan niya ang magandang salita ng Panginoon. Okay? Yan po ang product ng self-discipline. Kaya tayo po mga kapatid, minsan kasi madami ang iniisip natin, ay paano pag nagkamali ako? Paano pag ganito ako? Paano pag naging ineffective na ang ministry ko? Kasi nakagawa ako ng kasalanan. Mga kapatid, if we so rely or if we work in the power of the Holy Spirit, magkakaroon po tayo ng karunungan kung paano iposisyon ang sarili natin para hindi po tayo magkamali. Minsan po, it is in a form of our companion. May mga kasama natin, minsan mga kasamahan natin, yung kagaya po ng asawa ko, siya ang nagsasabi sa akin ng mga blind spots na maaaring meron ako. Most of the time, pinagtatalunan talaga po namin. Pero by the grace of God, at the end of it all, nakikita ko yung biyaya ng Panginoon. Through my wife, na ay, oo nga, medyo, pag, may mawawala ba pag hindi ko ginawa yun? O kumbaga, mababawasan ba ang effectivity ng pag-share ko ng gospel pag halimbawa ay, basta maraming mga bagay. O yung mga examples na binibigay. Na salamat sa Panginoon. Ano po? Salamat sa Panginoon. For God gave us the spirit of self-control. Ito po ay kagaya po ni Joseph, the dreamer. Alam niya kung papaano siya kikibo. O alam niya kung papaano siya aakto. In a given situation, alam niya kung papaano siya magre-respond. At alam niya din kung papaano siya iiwas sa temptation. At yan po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. God gave us the spirit not to fear, hindi upang matakot, kundi upang magtagumpay, upang magmahal, at upang mag-isip ng matiwasay. Number 3. Tapos na po tayo doon sa equipment na meron tayo sa spiritual gifts. We also tackled yung mindset. Now, paano po naman tayo gagalaw? O ano yung ating trabaho? Ang sabi po ni Pablo sa verse 8, let's see, therefore do not be ashamed of the testimony about the Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. We should pursue our godly ministry. Mga kapatid, we should pursue our godly ministry. Letter A, ang sabi po dito, we have to honor the gospel. First and foremost po, sa buhay po natin, we have to honor the gospel. Ang sabi po ni Pablo, do not be ashamed of the testimony of the Lord. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito ay si Timoteo. Pero siguro dumating pa ang punto sa buhay niya na hindi niya maibahagi ang mabuting balita. Bakit? Alam niyo, nung unang panahon, ang mga Kristiyano po ang mga tinuturing na latak ng lipunan. Bagamat in reality, they are the light of the world. We are the light of the world. Mga Kristiyano po ang latak ng lipunan. Tingin ng tao sa kanila. Because the darkness hates the light. Of course. At hindi lamang po yun. Masabi po ng mga matatalinong tao nung panahong yon kay Pablo,
Ano ba ang sinasabi ng idol bubbler na ito? O nagsasabi ng mga walang kabuluhang bagay at nagpapahayag ng strange doctrines o yung mga kakaibang doktrina na meron daw tao na namatay, na buhay na uli. Ba, kakaiba yon. Pero isipin natin, ano ba kakaiba? Ang Diyos na nagkatawang tao, namatay at nabuhay na magmuli? O ang Diyos na may pamilya na nagkaanak sa tao, tapos ang daming Diyos, milyong-milyong Diyos, na iba't iba ang pinapanalanginan, sila nag-aaway-away, nagpapatayan? Parang mas weird yon. Ano po? Pero ito po ang realidad ng buhay natin. Sometimes, we are ashamed of the gospel dahil ayaw nating ma-exclude ngayon, ayaw nating masabihan na baduy, ayaw nating ma-left out ng mga friends. Ay, huwag nating isama si ang baduy niyan, laging puro gospel. Sabi laging, makasalanan daw ako, ay sabay lang naman kaming nanunulad. And nung panahon din po ngayon, marami po ang persecuted. Kaya ang hirap sigurong tumayo bilang isang Kristiyano kung ang kanyang pag-anib ay parang relihiyon lamang at walang tunay na pagkakilala sa Panginoon. At pagkatawag po sa atin, kagaya po ng sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. So we should honor the gospel. Ito po mga kapatid, ang tawag sa atin. Gawin po natin, i-apply po natin ang ating spiritual gifts in order for the gospel to be proclaimed. Magaling tayong kumanta. Kumanta tayo. Paano po yung pastor? Pagkakanta po ba ako, gospel lang kakantahin ko? Hindi. Alam niyo, madami nagpapatotoo na ang maraming mga tao ang nabuksan ang kanilang damdamin para makinig ng salita ng Panginoon dahil nakarinig sila ng magaling na pag-awit. Ang sabi po ng isang pastor sa Israel na ang kanyang ninuno ay nakakilala through the ministry ng choir ng BBSI. Na parang isang gabi daw, nakarinig siya na parang mga nag-aawitan ng anghel. Pagtingin niya, meron daw mga choir na galing BBSI, and on the middle of that program, may nag-share ng gospel. At doon nakakilala yung lolo niya. At kaya sa kanyang mga apo, ang dami nilang mga pastor. Because of that ministry. Alam niyo po, ang awit po, yan po ang lengguwahe ng kaluluwa. Kasi po ang kaluluwa ay pang walang hanggan. At ito po ang pupunta sa langit. At pagdating sa langit, tayo po'y mag-aawitan. Pero huwag po nating gawing ang pag-awit upang tayo ay ipakita natin ang ating talento. Kung hindi, doon pa rin po tayo sa ministeryo na meron tayo. Tayo ay may gift ng service. Parang sabi daw ng mga grade 12 o mga senior high sa academy, ang bait daw ng kanilang nurse. Sabi na, ang bait daw ng nurse. Through that, we could share the gospel. Mga kapatid, hindi lamang po pang church ang atin pong set up para gamitin natin ang spiritual gifts po natin. Meron pa pong mas malaking field na paggagamitan po natin yan. Yan po ay pag tayo ay nasa kalat-kalat ng mga lugar. Tuwing Monday hanggang Saturday. Ano po mga kapatid? So, we should honor the gospel. Secondly, we should stand with the persecuted. Deterrent po para sa maraming tao o sa maraming samahan pag ang leader nila ay napahamak. Di ba kaya tanyo yung sa Davao, yung isang malaking religion doon, talagang papatay silang tao, talagang humahara sila sa pulis para hindi mahuli ang kanilang leader. Para sa ikaw bilang isang Kristiyano na latak ang tingin sa iyo ng lipunan, tapos ang iyong pinapaniwalaang Diyos ay namatay sa krus, bagamat siya'y nabuhay na magmuli, at ang mga leader na iyong sinasamahan, nakakulong, naghihintay ng kanyang kamatayan. Marami hong mga tao ang magkikipit balikat at hindi na lang sasabihin na sila'y Kristiyano.
pero hindi po ang tunay na Kristiyano. Mga kapatid, we should stand with the persecuted. Huwag tayo pong mahiya sa kanilang testimonya. Bagamat ganon, sila po ay nagpupuri sa Panginoon. Medyo nakakatuwa pong pakinggan. Hindi medyo, nakakatuwa talagang pakinggan. Sabi ng mga historians, yun daw mga na-martyr noong first centuries ng Christianity. Pag sila ipinapako sa krus, pag sila ay pinapakain sa mga leon, sila ay natutuwa. Alam niyo kung ano sabi nila? It's a good thing to die like my Lord. Natutuwa sila. Kasi, namamatay sila sa paninindigan sa kanila pong pinaglilingkuran. Sa kanilang narinig na mabuting balita mula sa Panginoon. Okay, letter C, last. We should prepare to suffer for God. We should prepare to suffer for God. Hindi po tayo maghahanap ng sakit ng katawan bilang mga Kristiyano o hindi po natin sasabihin na ang Kristiyano dapat mahirap. Hindi po ganyan. Ang ibig sabihin po nito, kailangan handa tayong banggain. Kahit na anong humarang sa atin, kung ang ibig sabihin nito ay maninindigan tayo sa Panginoon at maglilingkod tayo para sa kanyang kapurihan. Yan po ang ibig sabihin pag sinabi ni Pablo kay Timoteo, prepare to suffer for God according to the power of God. Yamang alam natin na wala pong mangyayari sa buhay natin na hindi pinahintulutan ng Panginoon at hindi tayo magtatagumpay. Lagi pong tagumpay. Ano mang problema humarang sa atin, lagi po tayong may tagumpay. Hindi man sa mundong ito, pag-akyat natin sa langit, we sing the victor's song. Kaya mga kapatid, muli po, ako po yung namamanhik sa inyo. Meron pong mas malaking pagkatawag sa atin beyond the four walls or four corners ng church na ito. May mas malaking gawain pong nag-iintay sa atin. Tayo po mga kapatid, we are equipped by God. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Bagkus, patuloy po nating gamitin ang ating pong mga abilidad, ang ating pong mga kaloob, baon ang tapang, lakas, at karunungan na nanggagaling sa Panginoon. At sa bandang huli po mga kapatid, tayo po ay sabay-sabay nalalapit sa Panginoon. Sino man ang mauna sa atin, tayo po'y dudulog sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Salamat po sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa iyo pong biyaya at habag sa aming buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang iyo pong pangunguna sa amin. Salamat po, O Diyos, sa hamon ng iyo pong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipamuhay, O Diyos, ang mensaheng amin pong narinig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to stir up one another upang kami po ay mas maging masidhi sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen.